Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRO channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpang, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman sa project ng Kimpao na mukhang hindi pa naman daw po ito pala sigurado. So ano yung chismis na nasasagap natin na mayroon pong magandang drama na gagawin ang Kim Pao? Heavy drama, detalyado pa nga, heavy drama daw yung gagawin. May pagpupulong na and meron pang balita kung kailan magsisimula. So ano yung mga chismis na yan na nasasagap natin before kung hindi pa pala sigurado? And at the same time, nakaka-broken hearted. Um, ang daming ang daming kumakalat ngayon hearsays, ang dami po talagang dapat pag-usapan at pagtutukan ng pansin ng Kim Pao. Nako, for sure marami po ang hindi matutuwa rito. Magrarally talaga kasi after everything ng efforts sa Thanksgiving nga po nila, wala naman po kasamang fans doon, hindi involved. Parang victory party lang nila na sila-sila lamang yon. Kaya paano? Nasaan doon ang pasasalamat? Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ito na nga, simulan natin ang ating update. Walang patumpik-tumpik tungkol sa inaasahan nating project ng Kimpawa. So, lahat naman nata tayo umaasa na dahil sa nasasagap na chismis na pinaplano at meron ng niluluto na next project patungkol sa Kimpawa. Sobrang nakaka-excite nga po yun. Pero alam nyo ba, yung project na yan, atin pong nabalitaan, ay wag daw po munang umasa dyan. Wag daw munang umasa dahil mukhang hindi naman daw po matutuloy. Paano hindi matutuloy? Ito po'y chika guys, lamang. Chika pa lamang. Wag daw po asahan, lalo na kung hindi pa galing mismo, kina Kim and Paolo, wala rin pong nababanggit si MJ pa. So hanggat wala pang, alam niyo naman si MJ mabilis pagdating sa Kimpawa. So hanggat hindi pa daw kino-confirm na MJ ang about dito, hanggat hindi siya nagre-report, wag daw basta-basta umasa agad dahil masakit pag nabokya. So, much better daw na maglaylo ng expectations, maglaylo ng excitement about sa project ng Kimpaw. Kapag nabalita na, saka magdiwang, cheers sabay-sabay. Ganoon. Lalo pa nga daw po, mukhang maliit talaga yung in-announce na kinita ng My Love Will Make You Disappear, first ever movie ng Kim Pao na kung saan parang dito magbabase para sa dagsang projects na inaasahan ng fans. Naalala niyo ba yung sinabi ni MJ noon na sure may pinag-uusapan na tungkol sa mga next projects, meron na ba, ganto ganyan. Sabi ni Kim, pag naging successful, for sure daw pag-uusapan yung mga projects, etc. Ganyan. Nakalinya na yan. Ang sagot ni Kimi is papatukin na muna ang movie. So, the word na papatukin, parang doon na nga, depende kung magkaka-project ba ulit ang Kim Pao. Paano magkaka-project kung 173M lang yung in-announce or nireport na kinita ng My Love Will Make You Disappear. So, parang medyo takilid daw po talaga. Ngunit ganun pa man, marami namang hindi naniniwala na yun lang ang kinita. Sabi nga dito nila Nielgo,
and Lani Dolon. Maganda ng gabi sa inyo both. Hindi ako naniniwala na yan lang ang kita ng Kim Pao. May God bless you always, Kim Pao. Hindi rin ako naniniwala na ganun lang ang naging kita. O di ba? Ang dami pong hindi naniniwala doon sa na-report na 173M gross, worldwide gross. Gross na nga, hindi net worldwide pa. 'Di ba parang double kill tayo doon. Worldwide cross ng Mayla will make you disappear. Pero kung sakali, guys, 'di ba? Sabi po ay marami talagang magwawala na Kim Pao fans dahil nasan yung pasasalamat doon sa effort ng mga fans after everything. Effort ng fans sa pagpopromote, pagtulong nila para sa success ng My Love Will Make You Disappear. Marang hindi naman sila included sa Thanksgiving party. So, nasan daw ang pasasalamat doon? Mukhang sila lang naman daw po ang nagpa-victory party, etc. etc. Anyway, ayun nga. Sana totoo pa rin yung project. Pero may nasasagap na iba na daw po ang magiging kapartner ni Paolo Avellino. Ayan, kalat na ngayon sa X. Pinag-uusapan na to ng mga Kim Pao fans na hindi matanggap. Kasi nga, ang bilis naman. Sana hindi totoo. Wag naman sana, pati ako'y masasaktan. Grabe, heartbroken po talaga ako tonight. Sa mga nasagap ko, kahapon pa nga ang daming nega. Pinipilit ko pong maghanap ng positive. Pero dahil laylo ang Kim Pao sa pagbibigay ng ayuda, puro negative ngayon sa social media. And yun na nga, nagigets ko na kung bakit laylo sila. Ang toxic kasi nga ngayon. So, sabi dito may ibang makakapareha daw si Paolo na iba. How true? Nabasa ko lang sa X na mga marites. Kung true man, dapat si Kimi din magkaroon din ng ibang kapareha para fair. Siyempre, ganun talaga. Actor at actress kasi sila Pero ba't ang syakit? Totoo. Yan lagi ko sinasabi sa inyo. It's okay lang naman matambal sila sa iba. At the end of the day, artista sila. And ganyan naman talaga yung mga artista. Lagi naman po nagpapalit ng partner. Parte yun ng trabaho nila sa show business. Pero kung ngayon po kasi masyadong maaga, yun lang yun. Parang not ready pa to let go Kim Pao fans. Masyado lang sigurong maaga, kaya masakit para sa atin. And I hope na hindi ito totoo. And sana may mga pambabasag ulit tayong masagap para maging kampante po ang Kim Pao fans. Ayaw ko ipakita sa inyo na ako'y naapektuhan, pero ang hirap pong itago ng nararamdaman talaga. So, wala akong magagawa kundi makisabay na lang sa inyo, mag-pray for the best. Kung ano man po ang plano ng Diyos sa Kim Pao, yun na lang po ang mangyari. And pag-pray na if ever totoo po ito, hope ito yung makakabuti po sa kanila. Ganun na lang talaga yung nasa isip ko para pakalmahin yung sarili. Chismis lang naman, pero sobra pala talaga yung epekto nito sa mga fans. So guys, ulitin ko, chismis pa lang naman. No confirmation yet. Hindi pa na-announce. And si Paolo naman, 'di ba, nambabasag na rin siya. So, 'di ba, meron ngang nabalita na kasama siya dito, ganyan. Pero sinabi ni Paolo, no, I'm not part of that movie. I'm not part of that project. So, sana ngayon meron ulit pa ganyan si Paolo. And this time, marinig na ng mga fans yung si Kim Chiu lang yung gusto kong makatrabaho. At sa kanya yung bagsak ko, panindigan. Na sa kanya, kay Kim pala yung bagsak niya. So, si Kim lang yung gusto niya makatrabaho. Yan ang gustong marinig ng mga fans ngayon Assurance, kumbaga.
Samantala, sabi dito ni Madam Day Rodriguez sa kanyang comment, "Nako Miss Gandara, fake news yan. Hindi lang matanggap ng mga basher na tinanggihan ni Paulo na makatrabaho yang si Domingo. At sinabi pa ni Paulo nung dumaan yang si Domingo na yan, nagpa-picture si Kim na nainis si Pau. Tinanong ni Pau kung sino siya. Ibig sabihin, hindi siya kilala ni Pau. Sabi pa nga ng iba, si Darla daw, sabi nga ni Paulo, ayaw niya sa malandi. Gumagawa lang ng kwento ang mga bashers. Diyos ko, Gandara. Sa tingin mo, ipagpapalit ni Paulo si Kim sa isang Domingo? Na si Kim na sikat, maganda, mabait at hindi malandi. Kaya, ikaw, tumigil ka na ng pagyayabang niyo. Baka gusto niyo ipalitan ko ng Sabado pangalan mo. Pwede ba, mga inggitera at inggitero? Tantanan nyo na si Kim. Kahit ano pang gawin nyo, hindi kayo papansinin ni Paulo. At si Kim, busy sila. Magsisimula na sila ng bagong project nila. Nako, kaya pala humahabol si Sabado na mapasama siya. Baka nga naman. Nakakahiya ka Saturday. Namimilit, sayang lang ibinayad sa'yo. Itong laos na ito, idadamay nyo pa si Sir Child sa kabubuhan nyo. Mahiya naman kayo. So, kayo guys, ano inyong say about this? Pa-comment nga lang po dyan sa baba. And kita-kits po tayo sa susunod ko pong chismis na i-share sa inyo. Maraming salamat.